Minsan ba napapansin mo na parang may sabon ang ihi mo dahil sobrang bula nito at matagal mawala sa inidoro? O kaya pagising mo sa umaga okay pa ang paa mo, pero pagdating ng hapon ay masikip na ang tsinelas, namamaga ang bukong-bukong at parang mabigat ang buong katawan mo? Marami sa atin ang mabilis magsabi na baka napagod lang, maalat lang ang kinain, o kulang lang sa tulog. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay pwedeng maging maagang bulong ng kidneys mo na hirap na silang linisin ang dugo mo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay chronic kidney disease o unti-unting paghina ng bato. Sa Pilipinas, lalong napapansin ng mga espesyalista na dumarami at bumabata ang mga taong nagkakaroon ng problema sa kidney. Madalas ang ugat nito ay dalawang sakit na tahimik pero malakas manira: high blood pressure at diabetes. Kapag pinabayaan, pareho nitong sinisira ang maliliit na ugat sa loob ng kidneys hanggang hindi na nito kayang salain ang dumi, sobrang tubig, asin at lason sa dugo. Una sa lahat, kailangan mong malaman kung ano ang trabaho ng kidneys. Isipin mo ang kidneys bilang dalawang maliit na filter sa likod ng tiyan. Araw-araw, dumadaan sa kanila ang dugo mo para tanggalin ang mga dumi at sobrang tubig na magiging ihi. Inaayos din nila ang asin, potassium, acid at hormones na tumutulong sa blood pressure at paggawa ng dugo. Kaya kapag humihina ang kidneys, hindi lang pag-ihi ang apektado. Apektado ang puso, utak, buto, dugo at buong katawan. Ang unang warning sign ay mabula o foamy na ihi. Hindi lahat ng bula ay delikado. Minsan, mabilis lang ang bagsak ng ihi o concentrated dahil kulang ka sa tubig. Pero kung paulit-ulit, makapalang bula at matagal mawala, posibleng may protein na tumatagas sa ihi. Ang protein ay dapat manatili sa dugo. Kapag lumalabas ito sa ihi, ibig sabihin, pwedeng may sira ang filter ng kidneys. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang urine test, lalo na ang urine albumin creatinine ratio o UACR. Hindi sapat na tingnan lang ang kulay ng ihi. Ang pangalawang sinyales ay pamamaga ng paa, bukong-bukong, kamay o mukha. Kapag hindi na nailalabas ng kidneys ang sobrang tubig at asin, naiipon ito sa katawan. Mapapansin mo na mas mahigpit ang singsing, may marka ang medya sa balat, o lumulubog ang balat kapag pinindot mo ang binti. May ibang dahilan din ang pamamaga gaya ng problema sa puso, atay o ugat, kaya hindi ito dapat hulaan. Pero kung may kasamang high blood, diabetes, mabula ang ihi o madaling hingalin, magpatingin agad. Ang pangatlong sinyales ay madalas na pag-ihi sa gabi. Normal, minsan gumising para umihi kung marami kang ininom bago matulog. Pero kung gabi-gabi kang gumigising ng 2, 3 o 4 na beses, lalo na kung may diabetes o high blood ka, dapat mong ipasuri. Kapag nagsisimulang mahirapan ang kidneys, nagbabago ang kakayahan nitong mag-concentrate ng ihi. Kaya imbes na tahimik kang natutulog, paulit-ulit kang pupunta sa banyo. Ang pang-apat ay laging pagod, hilo at panghihina. Maraming may problema sa kidney ang akala nila stress lang o tanda ng edad. Pero kapag humihina ang kidneys, bumababa ang paggawa ng hormone na tumutulong gumawa ng red blood cells. Kapag kulang ang red blood cells, nagkakaroon ng anemia. Kaya kahit hindi ka naman nagtrabaho ng mabigat, parang ubos ang lakas mo, hinihingal ka sa hagdan at namumutla ka. Kung lagi kang pagod at may risk factors ka, huwag puro vitamins ang sagot. Magpa-check. Ang panglimang sinyales ay mataas na blood pressure na pabalik-balik kahit umiinom ka na ng gamot. Ang high blood pressure ay hindi lang resulta ng kidney disease, maaari rin itong sanhi. Parang masamang ikot ito. Kapag mataas ang pressure sa maliliit na ugat ng kidneys, nasisira ang filter. Kapag nasira ang kidneys, mas lalong tumataas ang pressure dahil naiipon ng asin at tubig at naaapektuhan ang hormones. Kaya ang BP monitor sa bahay ay hindi dekorasyon. Gamitin ito ng tama, isulat ang readings at ipakita sa doktor. Ang pang-anim ay pangangati ng balat, pananakit ng buto, pulikat o parang metallic ang lasa ng bibig.
Karaniwan itong lumalabas kapag mas malala na ang kidney problem dahil naiipon na ang waste products sa dugo. May iba ring dahilan ang mga sintomas na ito. Pero kapag pinagsama-sama mo sa pamamaga, mabula ang ihi, high blood o diabetes, hindi na ito dapat baliwalain. Ang pampitong babala ay wala kang nararamdaman kahit may sakit ka na. Ito ang pinaka nakakatakot. Maraming tao ang umaabot sa advanced kidney disease na halos normal ang pakiramdam noong simula. Kaya kung hinihintay mo munang sumakit ang tagiliran bago magpa-check, maaaring huli na. Ang chronic kidney disease ay madalas tahimik. Hindi nito kailangan sumigaw para manira. Bakit ba ang diabetes at high blood ang madalas na dahilan? Sa diabetes, kapag mataas ang asukal sa dugo sa loob ng maraming taon, nasisira ang maliliit na blood vessels sa kidneys. Sa high blood, masyadong malakas ang pressure sa filter. Idagdag mo pa ang maalat na pagkain, instant noodles, processed meat, chichirya, madalas na soft drinks, kakulangan sa tulog, paninigarilyo, at pag-inom ng pain relievers ng walang gabay. Unti-unti, araw-araw, napapagod ang kidneys. Gusto kong magbigay ng halimbawa. Isipin natin si Mang Roberto, 52 taong gulang, driver, may high blood, pero umiinom lang ng gamot kapag masakit ang bato. Mahilig siya sa instant noodles sa gabi dahil mura at mabilis. Kapag sumasakit ang likod, bumibili siya ng pain reliever sa tindahan. Ilang buwan niyang napapansin na namamaga ang paa at mabula ang ihi. Pero sabi niya, kaya pa. Nang magpa-laboratory, mataas na ang creatinine at mababa na ang EGFR. Doon pa lang niya nalaman na matagal nang humihina ang kidneys niya. Sana, kung mas maaga siyang nagpa-check, mas marami pang pwedeng nagawa. Ano ang dapat gawin? Una, huwag mag-diagnose sa sarili, pero huwag ding magbulag-bulagan. Kung may diabetes, high blood, family history ng kidney disease, obesity, o madalas kang umiinom ng pain relievers, magtanong sa doktor tungkol sa tatlong importanteng check: blood pressure, blood sugar, o HbA1c, at kidney tests gaya ng creatinine with EGFR at urine albumin creatinine ratio. Ang creatinine at EGFR ay nagsasabi kung gaano kalakas mag-filter ang kidneys. Ang UACR ay nakakatulong makita kung may protein leakage kahit maaga pa. Pangalawa, bawasan ang asin. Hindi ibig sabihin walang lasa ang pagkain. Ibig sabihin, bawasan ang patis, toyo, instant seasoning, processed meat, canned food, at instant noodles. Ang sodium ay nagpapataas ng blood pressure at nagpapahirap sa kidneys. Kung sanay ang dila mo sa maalat, unti-unti itong i-adjust. Bigyan mo ng ilang linggo ang panlasa mo. Pangatlo, kontrolin ang blood sugar kung diabetic o pre-diabetic. Hindi sapat na sabihin na hindi ka mahilig sa candy. Ang sobrang kanin, puting tinapay, matatamis na kape, juice, at soft drinks ay mabilis ding nagiging asukal sa dugo. Mas piliin ang gulay, isda, itlog, manok, beans, at tamang dami ng complex carbohydrates. Kung may gamot ka, huwag basta ihinto dahil lang bumuti ang pakiramdam. Pang-apat, uminom ng sapat na tubig pero may paalala. Para sa karamihan, hydration ay importante. Pero kung may heart failure, advanced kidney disease, o pinabawalan ka ng doktor sa sobrang tubig, sundin ang payo ng doktor. Hindi lahat ng tao pareho ang kailangan. Panglima, iwasan ang madalas na self-medication ng pain relievers lalo na kung may high blood, diabetes o dati ng kidney problem. May mga gamot na pwedeng makasama sa kidneys kapag madalas, mataas ang dose o iniinom habang dehydrated. Hindi ibig sabihin bawal sa lahat, pero dapat may gabay. Pang-anim, gumalaw araw-araw. Hindi kailangan mamahaling gym. Lakad pagkatapos kumain, hagdan imbes na elevator, stretching, at regular na paggalaw ay malaking tulong sa blood pressure, blood sugar, timbang, at kidney protection. Ang pinakamahalagang mensahe ko, huwag hintayin ang dialysis bago mo pakinggan ang katawan mo. Kapag ang kidneys ay malubang nasira, hindi na madaling ibalit. Pero kapag nakita ng maaga, maraming paraan para pabagalin ang paglala at protektahan ang natitirang funksyon. Pwedeng simple ang simula.
blood pressure check, blood sugar check, urine test, at honest na usapan sa doktor. Paalala lang bago tayo magtapos. Ang video na ito ay para sa pangkalahatang edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa lisensyadong doktor. Kung may pamamaga, hirap huminga, sobrang panghihina, kaanting ihi, matinding sakit o napakataas na blood pressure, magpatingin agad. Ingatan ang kidneys mo ngayon dahil tahimik silang magtatrabaho para iligtas ka araw-araw.